Absat, ito may sinasabi si Senator Drilon ata kay Cayetano. Ano sinasabi ni former Senator Drilon? Sa kainan, bangis! Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alan Peter Cayetano, now a king without a kingdom. Wala talaga. Lalo na ngayon, wala na talaga. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sabi ni dating Senate President Drilon, ang sitwasyon kasi ngayon ni Cayetano, siya ay hari na walang kaharian. Bakit? Bakit? Ano siya? Senate President siya. Pero ilan lang yung Senate President ka, pero ilan na lang ang tagasunod mo? 11. Wala na. Yung minorya, 11 din. 10 na lang. So hindi ka naman talaga majority na. Ibig sabihin, wala na. Pag nakulong pa, sa susunod na linggo, nakulong pa si Villanueva, lalong wala na. 10 na lang sila niyan. Ilan? 9. 10 na lang sila niyan. 9 na lang. 9. Pag nakulong si Joel Villanueva next week, 10 na lang sila. Kasi nagtatago si Bato, nakakulong si Jinggoy, nakakulong si Joel Villanueva, di ilan na lang sa 13, 10. Kaya lalong lalala ang sitwasyon next week. Lalong mag-iigting mga kabunyog ang ang sitwasyon sa Senado. Grabe ka Kaya naman, pag Leonardo. sinunod pa rin ng mga senador ng mayorya si Cayetano, hindi napalitan. Itong krisis na ito sa Senado ay magdadrag, magtutuloy-tuloy ito sa susunod na mga araw. Yan ang malungkot yan. Yan ang malungkot yan. Ano ito ugali na yan ni Cayetano eh. Ginawa niya na yan dati sa Kamara noon, di ba? Pinadlat niya ang Kamara. Ayaw niyang papasukin yung grupo yung grupo ni Lord Alan Velasco. Kung hindi pa nakialam si Digong noon, si Digong na ang nag-ayos ng problema. Nung nakialam na si Digong, wala nang nagawa si Cayetano. Pero ito kasi, hindi pwede ditong makialam ang presidente kasi hindi kapartido ng presidente si Cayetano. Hindi susunod si Cayetano sa presidente. Hindi sila magkakaalyado sa administrasyon. Paano sana mabibreak ang impasse na ito? Kasi kailangan mabreak yung impasse. Gulo na ito eh. Kailangan may maliwanagan doon sa mga senador. Ang problema, sino doon ang pwedeng maliwanagan? Ang pwede sana si Loren, si Chis Escudero, saka na yung 2 Villar. Kaya lang pag tiningnan mo yung mga Villar, kahapon umiiyak pa nga si Camille Villar eh. So ibig sabihin, ang simpatya ni Camille Villar dito sa mga senador na may kaso. Kasi siya rin kasi may kaso rin. Kumbaga nararamdaman ni Camille Villar sa ni Mark Villar ang problema ng senador na may kaso. Kaya nakikiimpatay sila. Kasi sila may kaso rin eh. Bagamat hindi tungkol sa plunder ang kaso nila. Ang kaso nilang magkapatid at pamilya tungkol sa negosyo nila. Pero may kaso silang kinakaharap sa DOJ. Ganon din si Chis Escudero. Si Chis Escudero sana pwedeng mahatak yan. Hindi naman diehard Duterte yan. Kaya lang may kaso rin kasi si Chis Escudero. May kaso rin. Si Loren Legarda naman, hindi rin diehard Duterte yan. Ang problema, may kaso rin yung anak niya. Yes. Siyempre, kakampi siya dito sa mga lumalaban. Ayaw kasi nila na magkaroon sila ng mga kaso. Ang gusto nila, protektahan sila. Dapat hindi magkaroon ng kaso si Joel Villanueva, hindi magkaroon ng kaso si Chis. Protektahan sila. Hindi nga pwede kasi managot ang dapat managot. Dapat yung rule of law gumulong. Yan mga kabunyog ang nangyayari ngayon. Anyway, sabi nga ni dating Senate President Drilon, kapag nakulong si Joel Villanueva next week or sa susunod na linggo, mga araw, 10 na lang ang tagasunod ni Cayetano.
Ang lalabas niyan ngayon, ang 11, yung grupo nila Lacson at Soto, Mig Subiri, Risa Hontiveros, 11 sila. Kay Lacson, ay kay Cayetano, 10. Kaya ang nangyayari sa kanya, siya yung Senate President, pero outnumbered na siya kasi 10 na lang siya eh. Oh. So anong ginagawa niya? Ang gagawin niya, silang 10, hindi sila a-attend sa session. Kasi pag nagkaroon ng session, posibleng maagaw na yung mga komite. Naagaw Ayaw na, niya na attorney. Senate President siya, pero ang head ng mga komite, yung humahawak ng mga Senate committees, ay grupo nila Lacson. Kasi posible naman talaga yon. Hindi mapapalitan ang Senate President kung hindi makukuha ang 13. Pero pwedeng mapalitan ang liderato ng mga komite. So ang mangyayari sa kanya, Senate President siya ang nagpe-preside, pero ang heads ng mga committees, yung grupo nila Lacson, nila Soto. Kaya ayaw niya yon. Kaya ang nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, hindi siya nagpapasesyon ng plenaryo. Kasi kapag nag-session ang plenaryo, una, pwede siyang mapalitan. Pangalawa, pwedeng yung mga chairmanships ng committee maagaw mula sa kanila. Kaya nga, sabi ni dating Senate President Drilon, si Cayetano ay isa ng hari na walang kaharian. Sa katunayan, tinatawag niya lang yung sarili niya na majority, pero pag nakulong si Villanueva, 10 na lang sila, 11 na yung kabilang grupo. So paano mo masasabing majority ka? Kahit nga ngayon hindi na siya majority kasi 11-11. Kaya ang ginagamit niya na lang na armas, ang ginagamit na estratehiya ni Cayetano, hindi siya mapapalitan. Ngayon, anong rason niya? Anong justification niya para hindi magsesyon ang plenaryo? Kunwari, ang pinaglalaban niya, independence ng Senado. Para mayroong kunwaring cause. Pero ang totoo, ang rason bakit hindi niya pinasesesyon, makasariling rason. Alam niya na delikado na siyang mapalitan. At ang mga chairmanships ng komite ng Senado ay mapapalitan. Yan ang malinaw diyan mga kabunyog. Kaya sa pumapasok ngayon ang sitwasyon ng Senado, pumapasok ito sa sitwasyon na talagang magulo na. Ito na yung sinasabi natin na hanggat si Cayetano ang Senate President, maguguluhan niya. Kaya lang, dapat sana may maliwanagan na rin na senador na kasamahan niya. Kumbaga tama na. Gulo na ito eh. Gulo na. Masyado ng magulo ang Senado. Dapat tapusin na ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog.